Magandang araw, Pinas Weather, para sa latest update ng mga ulat sa panahon sa ating bansa. Narito na ang ating weather update para sa araw na ito, ngayong November 22, 2025. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, ay click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon ay may mga kaulapan na namamataan sa may parte ng timog silangan ng Mindanao. Meron pong potensyal na mamuong bagyo ang mga kaulapang ito sa mga susunod na araw. Patuloy po itong binabantayan sa magiging pagkilos nito at yung mga lugar na maaaring maapektuhan. Sa kasalukuyan, mataas na yung tsansa na maging low pressure area ito. At ang pinakamaaga na posibleng makaapekto, lalo na dito sa eastern part ng Mindanao o kaya naman ay sa eastern part ng Visayas, ay maaring sa linggo ng hapon. At maaring ito ay maramdaman hanggang sa mga susunod na araw. Dahil mataas na yung tsansa na mag-develop ito, ngayon pa lang po ay inaabisuhan na yung ating mga kababayan na mag-ingat po at maghanda sa paparating na sama ng panahon simula sa Lunes dahil magdadala rin po ito ng mga pag-ulan at ganoon din naman ng mga kaulapan. Manatili pong nakasubaybay sa mga ulat panahon lalo na patungkol dito sa development na posibleng maging bagyo. At kapag naging bagyo po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan o tatawagin natin itong verbena. Sa ngayon ay meron tayong mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa na nagdudulot ng masamang panahon sa hilagang bahagi ng ating bansa at nakararanas ng mga malalakas na pag-ulan. Ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw sa hilagang bahagi ng Luzon, ang northeast monsoon o hanging amihan at ang easterlies o mainit at maalinsangang hangin na galing sa silangang Pasipiko ang nagiging dahilan ng shoreline sa may bandang northern Luzon na siyang nagiging dahilan ng malalakas na mga pag-ulan sa hilagang silangan parte ng Luzon. Ang shoreline ay nagdadala ng maulap na kalangitan sa buong parte ng Cagayan Valley, gayon din sa buong Cordillera Administrative Region. At mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga nabanggit na mga lugar. Lalo na sa Cagayan na kung saan ay nakapag-record ng humigit sa 100 mm na rainfall. Nakataas pa rin sa 100 to 200 mm yung rainfall forecast sa bandang Cagayan. Ang ibig sabihin ng amount na ito ay posibleng magdulot ng biglaang pagbaha sa probinsya ng Cagayan. Kaya't pinag-iingat po ang mga kababayan natin dyan sa mga lugar na nabanggit at hanggat maaari ay lumikas kung kayo po ay nasa mga mababa at bahaing lugar. Mula 50 to 100 mm naman sa probinsya ng Apayao at Isabela. Maaari na rin pong magpabaha ang ganito kadaming buhos ng ulan doon sa mga bahaing lugar at mga nakatira sa mga low-lying areas o kaya naman yung mga nakatira malapit sa mga ilog natin. At bukas ng tanghali hanggang susunod na araw ay mararanasan pa rin natin yung mga pag-ulan dahil magpapatuloy pa rin yung epekto ng shoreline. Kaya 50 to 100 mm pa rin yung ating mga pag-ulan na mararanasan sa probinsya ng Cagayan at mababawasan naman dito sa karatig nitong mga probinsya. Magpapatuloy ang epekto nitong shoreline hanggang bukas, kaya naman yung northeastern part ng Luzon ay mananatiling maulap, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganoon din naman yung epekto ng amihan, lalo na dito sa Ilocos Region, partikular na sa Ilocos Norte at ganoon din dito sa probinsya ng Batanes. Sa Metro Manila naman ay partly cloudy to cloudy skies ang ating mararanasan at mababa lang yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero dahil sa easterlies, na kung saan ito yung pinakamakakaapekto sa probinsya ng Aurora at sa Quezon, maaring magdala rin ng mga kaulapan hanggang sa parte ng Kamaynilaan na maaring magdulot ng mga panandaliang pag-ulan lang. Ganoon din sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang ang ilang parte ng Kabisayaan. Sa Caraga, ganoon din sa Davao Region, at sa southern part ng Mindanao ay makakaranas pa rin tayo ngayon ng maulap na kalangitan at nandoon pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganoon din dito sa Palawan, pero dito sa Visayas at sa ilang bahagi ng Mindanao ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan at ito ay dahil naman sa easterlies. Nakataas pa rin yung ating gale warning at bahagyang nabawasan yung taas ng alon dito sa northeastern part nitong extreme northern Luzon, pero mas matataas pa rin yung alon na nakikita natin dito sa western seaboards, lalo na ng Ilocos Norte. At sa mga susunod na araw ay mas mababawasan pa ito. Pero nakikita rin na sa Linggo hanggang sa Martes ay muling magkakaroon ng surge o paglakas ng hanging amihan. Ito ay magdudulot ng pagiging maalon ng mga baybayin na maaring umabot sa 4 na metro. Kaya inaabisuhan pa rin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan nating mangingisda o mga seafarers. Para po sa inaasahan nating panahon sa mga susunod na araw sa Luzon po, partikular na sa Metro Manila, Baguio City, and Legazpi. Sa Metro Manila po, sa Sunday ay hindi pa rin natin mararamdaman yung maulap na kalangitan. At para naman dito sa Visayas at ganoon din sa Mindanao, simula Sunday hanggang Tuesday ay mararanasan po natin yung epekto ng sirkulasyon na papalapit pa lamang sa ating kalupaan. Sa Metro Davao, Cagayan de Oro City,
at Zamboanga ay magiging maulap ang kalangitan na may pabugso-bugsong ulan sa dakong hapon at gabi. Muli po, gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nasalanta po o naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, lalo na sa Cebu at sa ilan nating mga kababayan. Gusto na po natin ngayon pa lamang na paalalahanan na may paparating pong sama ng panahon o may potensyal na magdala ng mga pag-ulan sa Visayas at sa northern part ng Mindanao, kaya manatili po tayo na updated at mag-ingat po tayo. Ang ating araw ay sisikat sa ganap na ika-6 ng umaga at lulubog sa ganap na 5:24 ng hapon. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon. Manatiling alerto at laging handa. Ugaliing sumubaybay sa mga susunod na weather updates.